Sa umaga pong ito, ihanda na natin ang ating mga puso, ang ating mga isip para sa mensahe ni Lord na dadalhin po sa atin ng kanyang matapat na lingkod, Reverend Herbert Supan. Good morning po. Sige po, batiin po niyo ng good morning ang inyong katabi. Sabihin mo sa kanya, ako'y masaya at ikaw ang aking katabi. Sa lahat po ng mga nasa online, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magbe-blessed. We will appreciate and pray sa lahat po ng mga nag-celebrate ng kanilang birthday today. Sino po yung nagbe-birthday dito ng October? Ayan. Ayun. Praise God. Sa taas. Ayan. Palakpakan po natin lahat po ng mga nagbe-birthday. Maaari po bang kayong lahat ay tumayo, yung mga nagbe-birthday po? We will take time to pray for you. Ayan, salamat po. Okay, ayan. Ayun, huwag po kayong mag-alala, hindi po kami makikikain sa inyo. Sino po dito yung wedding anniversary, nagsa-celebrate po kayo ng wedding anniversary this October? Wedding anniversary po. Ayun. Sige po, tayo din po kayo. Meron pa po ba na... Ayan. Sino po yung nagbe-birthday ngayon? Birthday nyo ngayon? Okay. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. Sige po, extend po natin yung hands natin towards them and let us bless them. Thank you, Lord. Amang banal, isa pong napakalaking oportunidad na maipahayag namin ang iyong pagpapala sa lahat po ng mga nagbe-birthday this October at sa lahat ng nagse-celebrate ng alang wedding anniversary. Dalangin po namin na sa kaarawan nilang ito at sa celebration ng kanilang wedding, ito po'y maging special sa kanilang buhay. Idinideklara po namin na ang month of October as they celebrate your goodness ay magiging mananagumpay po silang lahat in Jesus' name. Dalangin namin, Panginoon, na lalo silang mag-desire to know you more, to love you above all. Ma-experience po nila ang fresh at makapangyarihang presensya po ninyo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang divine health at sila po ipagpalain nyo ng marami pang years na isa-celebrate nila ang kalang birthday, i-enjoy nila ang kalang wedding anniversary at matutupad pa ang mga pangarap sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat po ay magsasabi na Amen, Amen. Praise God. God bless you po. Ayan. Aawitan ko po kayo. Christian version ng Happy Birthday to you. Happy birthday to you. To Jesus be true. God bless you and keep you the whole year too. Awitin din po natin yung mga wedding anniversary. Meron din pong song yung mga nag-celebrate ng kalang wedding anniversary. Mataas lang po ng konti pero kaya ko to. Happy anniversary! Praise God! Amen! So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Binasa po kanina sa English version ni Brother Bong. This time, babasahin ko po sa Tagalog. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2.
Kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagbasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahiyan at siya'y umupo sa kanang trono ng Diyos. The book of Hebrews was written to the Christians who are getting their eyes off the Lord Jesus. There is a danger to go back and abandon their confession of faith because they are going through a difficult moments in their life. Sa umagang ito ay nais ko pong magsalita sa paksang Never Give Up, Winning the Christian Race. Ang title po ng ating message, Never Give Up. Doon po nagtatapos ang ating mensahe. Tayo po yumuko at manalangin. Praise God. Kahapon po sa atin pong prayer and fasting, ang sabi po ni Bishop Alvin, life is all about winning. Binanggit po niya na si Apostle John na sumulat ng Revelation, ng 1 John, 2 John, 3 John, at the book of John, ay palagi niyang binabanggit yung salitang, He that overcomes. He that overcomes. And in the book of Revelation, the conclusion of all matters, at the end of all things, binanggit doon ang church overcomer. So dahil kay Kristo, anumang sitwasyon mo ngayon, you are an overcomer. Maaring hindi mo nakikita o hindi obvious sa iyong buhay, but you are an overcomer. Sinasabi ni Apostle Paul, we are more than conquerors in Christ Jesus. Sa labanan sa buhay, maaring personal, maaring sa trabaho, maaring sa ministry, sa business, ikaw ay inanoint ng Panginoon to be an overcomer. May mga bagay sa ating buhay na dapat nating inihahayag ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi po, winners makes changes. Losers makes excuses. Winners focus on winning. Losers focus on winners. Sa Bible po, isa sa biblical character bukod kay Jesus na naging napakamatagumpay from start to finish. At kagaya ni Jesus na nabanggit niya yung it is finished or I have finished the race is Apostle Paul. Lahat po ng babanggitin kong verses ay sinulat ni Apostle Paul sa kanyang mga epistles. Kagaya ng 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. Sabi doon, hindi ba ninyo nalalaman na ang tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa niya iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin.
Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Binabanggit po dito ni Apostle Paul at itinulad niya yung Christian race sa isang race, marathon, o anumang takbuhin na merong finish line, may starting line, merong simula at mayroong katapusan. Nag-umpisa tayo sa Christian race nung tanggapin natin si Jesus as Lord and Savior. Matatapos ito pagka tayo'y namatay na o nag-rapture. Sa Christian race na ito ay walang competition. Sa katunayan, tayo'y tulungan sa race na ito. That the best way to live, the best pathway of our life is living with Jesus. And yet, yung iba ay hindi nagpapatuloy. Dahil hindi nila nabantayan ang mga balakid, ang mga deception, ang mga strategy ng kaaway. Ang tanong nga ni Bishop kahapon, nararanasan ba natin ang pagtatagumpay sa buhay? Si Apostle Paul po ay nagbigay ng mga importanteng katotohanan para tayo tuloy-tuloy na maging matagumpay sa ating Christian race. There are 4 keys to win the Christian race. Gagamitin po natin yung acronym na RACE, R-A-C-E. Habang ginagawa ko ito, ang binigay ni Lord sa aking isip, the purpose of this message is to encourage. Dapat tayong magpatuloy. Dapat tayong lumaban. Dapat hindi tayo mapahinto ng kaaway. Dapat tayo mag-move up. Dapat tayo mag-go on. We really need to take charge because it is the church ang ilaw ng sanlibutan, ang asin ng sanlibutan. Sabi nga ni Bishop, ang pumipigil sa violence, sa paglaganap ng kadiliman, ay hindi yung mga building na itinatayo ng mga sports complex, ng mga concert venue. Ang may assignment para masira ang kingdom of darkness is the church. That's why we are declaring and we are believing by God's grace. Maitatayo po natin ang Vision C1-7. Any vision that is from the Lord ay buhayin muli ng Panginoon at magkaroon ka ng divine empowerment to continue to fulfill those God-given visions. Ano itong 4 na bagay, 4 na susi para tayo'y maging managumpay sa ating Christian race? Number 1, start with letter R. Remove of any weight that hinders you. Nasa verse 1 po yan. Kaya't yamang napapalibutan kayo ng gayong kakapal na bilang na mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayo ng may pagtitis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Ang inuna po niya ay yung iwaksi ang lahat ng pabigat. Alisin, itabi
ang lahat ng pabigat. Yun ang una niyang sinabi. In this context, yung pabigat ay kasalanan. Maraming kasalanan ang pwedeng ma-relate dito, pero sa konteksto niya is the sin of unbelief na dapat maiwaksi sa ating mga buhay. Wala tayong nakikitang runner na magre-ready gets go na may hawak na isang kabang bigas sa likod at sasabihin niyang, ready. Get set. Walang matinong runner na meron siyang pabigat. Ang sabi niya, gusto niyong magtagumpay, alisin ang pabigat. Kaya nga, there are 3 things we need to get rid para tayo'y magtagumpay sa labanan. Una, yung weight of self-centeredness. Matthew chapter 16 verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ang ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pangalawa, yung weight of compromise. Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasiya sa Diyos na sa ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Apostle Paul, offer your bodies a living sacrifice. Your body, ang inyong katawan. Kasi ang katawang ito ay pwede nating mapagamit sa katuwiran o mapagamit sa kasalanan. At hindi niya sinabing ihandog ang bahagi, kundi ihandog ang buong katawan. 100% dapat ito'y naitalaga na sa Panginoon. Because this body, ang katawang ito'y hindi na po sa atin. Ito po ay binili na ng dugo at ng buhay ng ating Panginoong Hesus. That's why ang katawang ito ay gagamitin natin to glorify our Lord Jesus Christ. Ang ating bibig, mata, mga kamay, paa, kaisipan, puso, buong katawan ay niyahandog sa Panginoon. Sino po dito yung dating nagmumura, pero nung tanggapin si Kristo, hindi na sila nagmumura ngayon? Nagka-curse. Pilang katamo, Brother Bong, ne? Ako po talagang dalawa ang kahinaan ko bago ako tumanggap sa Panginoon, yung pagmumura at pagsusugal. Pero yung pagsusugal, kahit tinanggap ko na si Jesus, hindi ko kaagad napagtagumpayan. Bakit? Kasi gusto kong isuko, pero ayaw ko. Ayaw ko, gusto ko. Gusto ko, kasi masarap magsugal. Ang paborito kong sugal, Russian poker. Tsaka mahjong, Lucky 9. Pekwa, tsaka weteng. Galing pa akong dumegla. Praise God. Naturon ako ng lola ko, yung isang numero, sigurado, kuha niya. Paparis ka na lang. It took me, nangailangan ng 6 months
ang pagdi-disciple, pag-renew, pag-pray sa akin para ma-deliver ako sa pagsusugal. Pero yung sugal, pero yung pagmumura, amazingly, tinanggap ko si Jesus. Kinabukasan, hindi na ako nagmumura. Hindi process. Ganon pala katindi ang power ni Jesus. Pag tinanggap mo siya sa iyong buhay, meron pong mga kasalanan na instantly mapagtatagumpayan mo because of the power of Christ inside of you. Nung ginusto ko pong ako'y magbago, doon ko naranasan ang power ng Lord, napagtagumpayan ko yung kasalanan. Pero kailangan, meron talagang desire, meron talagang pagnanasa, isusuko, iwawaksi, aalisin yung kasalanan. Doon pa lang magtatrabaho yung power ni Lord. Hindi na naman obra na ako lang ang gusto kong aayusin ko yung sarili ko. Kung wala ang power ni Lord, baksak tayo. We cannot overcome sin. Hindi tayo pwedeng maging mananagumpay sa kasalanan kung wala si Jesus. Pangatlo po yung weight of worldliness. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag na ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, ng mga mata, at ang pagmamataas, ay hindi nagmumula sa ating Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa sa kalooban ng Diyos ay nananatili, magpakailan paman. Alam niyo, sa church, we need to understand this. Hindi ibig sabihin nag-attend, born again na. Yung iba, kahit nag-attend na, nandun pa rin yung lust of the flesh. Andun pa rin yung lust of the eye. Andun pa rin yung pride of life. Sabi ni Jesus, pagdating niya, doon niya ihiwala yung kambing at tupa. Ngayon, napakahalaga sa ating buhay na sa harapan ng Diyos ay maging mapanuri tayo sa ating buhay. Ako ba'y lumaya na sa lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life? At sa araw na ito, sinasabi ng Panginoon, ikaw ay mananagumpay laban sa lahat ng works of the flesh. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Kung hindi pa realidad sa buhay mo to, nag-uumpisa yan sa isip. Paniwalaan mo sa tulong ng Panginoon, pagtatagumpayan mo yan. Every breakthrough, lalo na yung kasalanang paulit-ulit, paniwalaan mo na gusto ni Lord, lumaya ka. Paniwalaan mo na ikaw ay mananagumpay sa tulong ng Panginoon. At napakasarap pong magpatuloy sa pananampalataya kung nakikita nating patuloy na may nagbabago sa ating buhay. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, sabi, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So kung ikaw ay merong kahinaan, may pagkakasala, never give up. Instead, light up. Maging liwanag tayo. Pangalawa po, yung una, remove lahat ng nagpapabigat. Pangalawa, advance with strong determination. One can't win the race with half-hearted effort. The runner must have the will to win. There must be a strong resolve. Ang example po dito ay si Joshua at si Caleb. Were determined to possess the land of promise. Despite of negative reports and opposition of 10 spies and their followers, they were able to enter the promised land.
Ano po ba yung promised land sa ating buhay? Maaring yan ay kaligtasan ng mahal mo sa buhay. Don't give up. Yung salvation ng ating mga mahal sa buhay ay panalangin tiyak na sasagutin ni Lord. At kung sakali mang habang pinagpipray mo, lalo silang lumalayo, lalo silang nagpe-persecute sa'yo, huwag mong tingnan yun. Panghawakan mo, nakalooban ni Lord, maligtas sila. Never give up witnessing to them. Tiyak, maboborn again yan. Kailan? Hindi ko alam. Pero sigurado, kung hindi ka susuko, maliligtas ang pinagpipray mo. O hindi lang yung family mo, yung ating 5 na pinagpipray sa atin pong Mission 555. Meron bang broken relationship, maaring ang promised land mo ay ma-restore yung marriage, ma-restore yung broken family. Never give up. Meron bang bondage sa vices gaya ng drugs? Never give up. Maybe your promised land ay lubusan kang maging malaya. O kaya gusto mong mag-open care group. Punyo, meron na pong nadi-disciple na nag-start sila, nag-open ng care group. Yung 6, naging 8. Tapos after few months, na 0, nawala lahat. Ay, ano ba problema ko? Hindi ata ako anointed, hindi ko ata kaya. Sabi ko, tuloy lang. Naranasan ko rin yan. Sabi ko, ngayon, grabe. 10 na yung kanyang care group. Kung sakali mang nag-open ka ng care group, nag-close, open, close, open, close, don't give up. Amen! Nothing is impossible with God. Yung mga nagpipray na magkaanak, maaring yan ang promised land nyo. Don't give up. Kami po ni Mrs. Akala namin, di na kami magkakaanak dahil umabot po ng almost 7 years. Hindi kami nagkakaroon ng anak. Dumating sa puntong kinausap ko ang asawa ko, sabi ko, sweet, ang kukompletuhan natin si Lord, hindi yung magkaroon ng anak. Tinanggap na namin na hindi kami magkakaanak. Kaya lang talagang kinukulit kami, pray, next month. After 7 years, next month. Buntis si Mrs. Si EJ. Then, sumunod, next year, si Stephen John. Tapos next year, si Stephanie Joy. Ang sabi ng mga nagpipray na magkaanak ako, para. So, sobra na. Ano ba talaga ang gusto nyo? Noon, pray na kayo ng prayer. Ngayon, mag-nervous kayo. Pakapunda na ako, no? Never give up. Nothing is impossible with God. Sabi ni Zig Ziglar, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Sa anumang pangarap, a God-given dream, be determined, anuman ang hadlang, praise God, ang sarap magtagumpay sa tulong ni Lord. Never give up. Instead, grow up. Pangatlo po, nasa C na po tayo. Yung R, remove lahat ng pabigat. Yung A, advance with strong determination. Hindi pwedeng hindi tayo magtagumpay. Pangatlo, control your focus. Control your focus. Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and it sat down at the right hand of the throne of God. Si Jesus, natiis niyang lahat ng hirap, nakafocus siya doon sa joy that was set before him. Para kay Jesus, yung joy that was set before him, hindi heaven yun kasi siyang gumawa ng heaven. Ang sabi ng mga Bible scholar, yung joy that was set before Jesus, kaya tiniis niyang hirap sa krus ng Kalbaryo, yung joy that was set before Jesus is my salvation and your salvation.
Tayo naman, ang ating focus para tayo makapagpatuloy, focus on the Lord Jesus Christ. Pag dumadaan ka ng paghihirap, isip-isipin mo ang ginawa ni Kristo, lalakas ka. Pag nadidiscourage ka, isipin mo yung pag-ibig ni Kristo, lalakas ka. Pag gusto mo nang gumibab, tignan mo yung pagtatagumpay ni Jesus, lalakas ka. We need to focus on Jesus. And we need to control that focus na nakafix kay Jesus. Dahil yung mga kinwento ko sa inyo na dating mga manggagawa ng Diyos na bumagsak, hindi sila nagkaroon ng determined na kaisipan that focus on Jesus. Ang dami nilang dahilan dahil na-distract po sila. Hindi ko po alam, baka sa kasalukuyan meron dito na unti-unti na out of focus na. Nagko-consider na huwag huminto. May isang paraan para manatili tayong malakas at matatag sa takbuhing nasa ating harapan na magdadala sa atin ng magandang bukas. Manatiling nakatingin kay Jesus. Why? Kasi pagka nakatingin ka kay Jesus, malalaman mo the victory is already won. And sabi po sa 1 John 3:8, He came to destroy the works of the devil, and He did. Hindi siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, na wasak ang kapangyarihan ng He destroyed the power of sin, the power of death, and the power of hell. Kaya sa tingin natin, parang nagre-reign ang kaaway. Temporary lang yan. Parang nung si Jesus, di ba, nahuli siya, pinako siya, pinatay siya, akala na nagre-rejoice. Hindi, muli siyang nabuhay after 3 days. Mga magulang, mga kapatid, the victory of Christ assures us of our eternal victory laban sa gawa ng kaaway. Anong kailangan? 1 John 5:4. For whoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sabi ni Apostle Paul, I fight the good fight of faith. What is faith? Believing the things you don't see. Kaya kung sa ramdam mo, hindi mo kaya, ang paniwalaan mo, because of Christ, kaya mo. Kung sa tingin mo, walang pagbabago, huwag yun ang tignan mo. Yung tignan mo, yung hindi nakikita. Paano yun? Use your faith, because faith is believing the things you don't see. Halimbawa, sinabi, may sakit ka. Medical examination, it is a fact na meron kang sakit. That is a fact. Pero ang truth, 1 Peter 2:24, by the stripes of Jesus, you're healed. I-confess mo, you are healed, and it will happen. What seems impossible for man is not impossible for God. Matthew 19:26. Ngunit, tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, ito ay hindi, sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Sino po ditong naniniwala makapangyarihan ng Diyos? You believe God is powerful. Ang encouragement po sa amin ni Bishop, it's about time to have a fresh encounter with the supernatural power of God. So kapag meron kang sinisira ng tigas-tigas ng puso, hindi ka magbabago. Maniwala ka, pag sinyer mo ang gospel, babaguhin siya ni Lord. Si Lord ang powerful. And it will happen. Merong 3 bagay na nag-aalis ng ating tingin kay Jesus. And we need to be careful with these 3 things. Una, looking to yourself. Ang example natin dito si Pedro sa Luke chapter 5 verse 8. Nang makita ni Simon Pedro, lumubod siya sa harap ni Jesus habang sinasabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapat ako'y taong makasalanan. Si Pedro po, isa siya sa mga disciple na masunurin, masipag,
pero self-centered siya. Gusto niya siya ang great. Gusto niya siya palagi ang napapansin. Dalawang panganib kung tayo'y nakatingin sa ating sarili. Una, baka tayo yumabang. Pangalawa, baka tayo manlupaypay. Winners are not those who never fail, but those who don't quit. Ang example dyan ay si Peter at si Judas. Pareho silang nag-fail. But one did not quit. Si Judas, nagpakamatay. Si Peter, nagsisi at binalik ng Panginoon sa ministry. So, if you have fallen, failed, sinned, don't despair. Why? Sabagat ang turo ng salita ng Diyos, God's grace is enough sa ating mga kahinaan. Kagaya ni Pedro, nagsisi, pinatawad ng Panginoon, hindi lang siya binalik sa ministry. Siya lang sa mga disciples ang nag-preach. Sa isang preaching, 3,000 ang naligtas. Pangalawa, looking to your circumstances. Si Pedro rin po, ang example dito, na siya nakalakad sa tubig. Pero nung tumingin siya doon sa alon at malakas na hangin, inalis niya yung tingin niya kay Jesus, bigla siyang lumubog. Tignan niyo, pagka nakaroon ka ng problema, sakit, o naman, pag palagi ang iniisip mo, madidepress ka. Mawawalan ka ng faith kay Lord. Pero kapag kahit anong balita, kahit anong makikita mong pangit, nakatingin ka kay Kristo, ang tingin mo, napakaliit ng noon, napakalaki ni Jesus. Pangatlo po, looking to other Christians. Sa Galatians 5:7, sabi, maganda na sana ang iyong pagtakbo. Sinong humarang sa iyong pagsunod sa katotohanan? Never let anybody cause you to lose sight of Jesus. At panghuli po, yung E, energize to keep on pressing. Ang gaganda po ng mga verses na sinabi po through Apostle Paul. Unahin natin yung Philippians 3:14. Sabi niya, nagpapatuloy ako tungo sa mithihin para sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ni Kristo Jesus. Sa 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Mas na-appreciate ko to sa Tagalog. Verse 7. Sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga taga-Christ inyo na nanabik sa kanyang muling pagbabalik. Nakita nyo? Kasama tayo doon. Hindi lang siya ang bibigyan ng korona ng Panginoon, kundi lahat ng nanabik, nagtapat, naglingkod, nakipaglaban, nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung sakali man, ikaw ay naririto at gusto mo nang gumibap. Hindi mo maintindihan bakit napakabigat ng buhay mo. O maring talagang lugmok ka na ng mga sunod-sunod na pagsubok at parang wala ang Diyos. Parang hindi ka tinutulungan ng Panginoon. Ito po yung encouragement ko sa inyo. Kahit sa ganyang kalalagayan, humakbang ka pa rin ng hakbang ng pananampalataya. Kahit isang pag-obey, gawin mo. Maaring yan ay mag-attend ka pa rin. Mag-pray ka pa rin. Magbasa ka pa rin ng Bible. That will create a breakthrough dun sa spirit yan eh. Spirit yan. Today, by God's grace, wawasakin natin lahat ng spirit of depression, deception, discouragement,
o maaring words of witchcraft na matagal ka nang hindi nagtatagumpay. Ba't anong nangyayari sa buhay ko? Ba't hindi ako nagtatagumpay? By the power of the blood of Jesus. Mamaya, meron tayong communion. Hihingi po tayo ng supernatural empowerment. New strength, new hope, fresh joy, fresh vision. At sasabihin natin, no one can stop me. Nothing can stop me in serving the Lord. In conclusion, there are 4 keys to win the Christian race. Una, remove any weight that hinders you. Number 2, advance with strong determination. Number 3, control your focus. And number 4, energize to keep pressing on. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, tayo pong lahat ay tumayo. Samahan niya akong magbasa. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyong hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin habang dinidistribute po ang communion at inaawit po natin ang awiting ito. Sige po, humingi tayo ng lakas sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, and let the power of God touch us right now. In the name of Jesus. Kailangan mo ang lakas galing sa Panginoon. And you are believing that God is a God of all comfort. I want you to raise your hands and we will pray for you. Holy Spirit, touch my brother, touch my sister, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive. Sabi niyo, Panginoon, makakalapit kami sa trono ng iyong biyaya. Makakasumpo kami ng tulong. Let your presence right now. Jesus, Lamb of God, worthy hallelujah. is your name. Holy Spirit, Jesus, Holy Spirit, Lamb of God, empower my brother, worthy empower my is your sister. name. Jesus, Bagong pag-asa, Lamb of bagong lakas, God, bagong worthy pangitain. is your In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lamb of God, In Jesus' name. your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Let it flow. The presence of God. There is strength, there is power, there is joy. Hallelujah. Tanggapin mo ang kalakasan. Tanggapin mo ang himala ng Panginoon. Receive the strength of God. Receive God's empowerment. In the name of Jesus. God will make a way where there seems to be no way. God can make the way. Sa kapangyarihan ng dugo ng aming Panginoong Hesus, aking sinasaway ang spirit of discouragement, spirit of deception. I destroy every spirit of darkness. Even the works of witchcraft come out. In the name of Jesus, rinirenounce namin ang lahat ng
kawalan ng pananampalataya, lahat ng mga pagdududa. Oh, we rebuke yung spirito na ayaw nang lumaban in Jesus' name. Let the power of the Holy Spirit be released right now in Jesus' name. Receive the power, receive the grace, receive the anointing. Yakapin mo ang aking kapatid, Panginoon. Maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Maunawaan niyang mananagumpay na siya dahil ikaw ang kanyang kasama. Pagliwanagin mo ang puso. I pray that the light of heaven will penetrate even to the deepest part of the heart na may darkness at mawasak ang kawalan ng pag-asa. You must not give up. You will never, never, never give up. Because right now, the victory of Jesus is your victory in Jesus' name. Ang tagumpay ni Kristo ay yung tagumpay. Ang lakas ni Kristo ay yung lakas. Ang presensya ng Panginoon. Oh, hallelujah! Lamb of God, worthy is your name. As we take the Holy Communion, let us believe God for the impossible. There is miracle in Holy Communion because there is miracle in the blood of our Lord Jesus Christ. As we take the bread and the wine, we declare that there will be miracle healing. Sa lahat ng may karamdaman, by the stripes of Jesus, you're healed and receive it today. Maging yung mga nasa online, receive your miracle healing today. Sa lahat ng mga gustong magkaanak, I am declaring, O God, your will, O God. Magkakaanak po ang aking mga kapatid. Kung paano ka gumawa ng himala sa aming buhay, gumawa ka ng himala sa buhay ng aking mga kapatid. In Jesus' name, we are declaring ang tagumpay ng krus ay tagumpay ng bawat isa. Sa anumang labanan, meron ka. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na magbibigay ng pagbabago at tagumpay sa iyong buhay. Tayo pong lahat ay kumain. Mahal na mahal mo kami. Kaya nakakatiyak po kaming ibibigay mo sa amin ang tagumpay. Sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay uminom. Let's raise our hands to the Lord. For the last time, sing this song. At magpasalamat tayo sa tagumpay ni Jesus. Hallelujah!